Nandalo na nga lang ako dito sa may gilid nga nitong yero para nga po ako'y makababa. Kung titingnan mo nga lang po ay kala mo po ay kalalapit laang at hindi nga nakakatakot, pero grabe nakakatakot nga po yan. Ganito nga ang itsura ng bubong natin at ayan nga po, grabe na nga sa dumi at isang taon na nga ito buhat nga nung winalisan nga namin dati. Kaya nga ang kapal na ng mga layak at sira na nga din yung gutter kasi nga po yung mga layak ay nakatenga nga lang po doon sa loob ng isang taon. Kaya nga po aakit na ako dito sa bubong para nga po makapagsimula na tayo ng pagwawalis. Ganito nga lang ang problema pag marami nga puno sa paligid ng bubong ay ganito nga yung nangyayari. Napakadami talaga ng layak at talagang ang bilis din talaga masira ng yero lalo na nga po yung gutter. Meron nga akong dalang sako. Ang plano ko nga ay dadakutin ko na lang dito sa bubong yung pinakang mga layak ay kaso nga po ay napakahirap nga at medyo gato na nga itong ating gutter. Baka nga mamaya ay mahulog ako dun sa baba. Siguradong sayang ang damit. Dahil nga natatakot pa rin talaga ako, ito na nga naging plano ko, ihuhulog ko lahat ng mga layak dun sa baba at dun ko na nga lang siya pagdadadakutin. Kahit nga dobling trabaho yung ginagawa kong are ay ayos laang basta nga po ako ay safe at buong buo. Ay baka ako'y magaya kay tatay at siya nga ay nahulog dito dati ay talaga naman nakakaawa nga ako. Ay bigla talagang nag-half day. Sila nga yung gumawa nitong yero at talaga namang nagkanda half day nga sa sobrang sama ng pakiramdam. Mabuti na lang din nga at hindi napasama yung pagkabagsak ni tatay. Abay talaga namang medyo mataas-taas nga rin aring yero. Ganto din ba yung bahay ninyo? May mga nakadikit nga ng mga puno-puno at sanga nga ng puno ay talaga namang kailangan ng putulin para nga hindi dumulay doon yung mga langgam na itim at lalong-lalo na nga po ang mga basil. Minsan nga ay nagugulat na laang ako at meron nga pumapatak na basil galing nga sa yero. Aba ay talaga namang ang katipan naman at pantal-pantal pag nadikitan ka nga ng basil. Aroy. Ari na nga yung hindi ko inaasahan. Nakagat nga po ako ng laywan at ayan nga po talaga ang dami ko nga kagat sa braso nga po, sa kamay at saka sa hita. Sayang nga at hindi nakasama sa video yung grabing karipas ng takbo ko. Aba ay natakot na nga lang talaga ako at hindi na nga na-i-play din ate Keisha ang video. Masasabi ko na lang na napakaputakti talaga ng laywan na ari at talaga namang ako'y kinagat pa nga at napakasakit nga din at makatikati nga na mahapdi. Hindi pa nga ako tapos sa kabilang side pero dito na nga lang muna ako kikilos at grabe nga ang dami nga laywan na nagliliparan. Abay baka madalwan ako, abay masakit nga din. Sobrang kirot na nga at grabe na nga din yung pantal, malaki na nga at saka pulang-pula na nga siya dito sa aking parting hita. Sa mga oras na ito hindi ko nga alam kung paano ko matatapos linisin yung gutter. Andun nga yung bahay nga ng mga laywan. Maitanong ko na nga lang po, meron po ba kayong alam kung paano nga po mawala yung ganitong bahay ng putakte? O laywan po? At isa pang iniisip ko, grabe na din talaga ang kalawang nga nitong yero at yun nga kailangan na nga din natin itong pinturahan para nga po mawala nga yung mga kalakalawang at para hindi din siya madaling masira. Hindi na nga ako makakaapak dito sa silver na yero at grabe nga po, gatong-gato na nga po itong dalawang uhas kaya nga po talagang hindi na siya pwedeng apakan. Ito talaga ang disadvantage pag nga po silver na yero ang bibilhin ay grabe talaga, ang bilis masira. Compare nga po sa sinauna na silver na mga yero ay matibay. Kaya kung magpapagawa nga po kayo ng bahay o magpaparepair nga po kayo ng bubong, ang bilhin nyo na nga lang po ay yung color roof. Ito nga po may mga kulay-kulay para nga po at least tumatagal nga po siya at siguradong matibay. Pwede din talagang i-repaint para nga po ma-maintain yung ganda nga po niya at tibay. Ito na nga po at gagamitin na nga po natin yung sakayan nga po ng witch. Para naman pang sakayan ng witch ay kailangan talaga na gumawa nga ng paraan para nga matapos natin na rin walisin na bubong. Aba ay talagang kailangan nga ay may tangkay na mahaba ang iyong walis at para nga ito ay matapos nga. Kailangan talagang maparaan at madiskarte at kaya nga ng lalaki ay dapat ay kaya din nating mga babae laban. Ari talagang parting are ang masaklap nga yung pag-akyat at yung pagbaba pero caring-caring nga yan. At dahil nakatapos na nga po tayo sa pagwawalis nga ng yero kaya aayusin ko naman po itong mga pinagtatabas ko nga din ng mga sanga-sanga. Para nga po hindi nakakahiya sa ating kapitbahay. Iipunin ko na nga laang ito at para nga pagkatuyo na nga siya ay kukunin na nga laang natin at gagawin na nga laang din natin yung fertilizer pag tayo magtatanim na. Sobrang ginhawa na nga sa pakiramdam at natapos ko na nga walisan itong bubong. Abay matagal-tagal ko na nga rin iniisip kung paano ko nga ito mawawalisan at ang hirap nga po umakit sa bubong at lalo din ang pagbaba. At ito naman nga nakapahipahinga nga po ng kaunti, nagbalat nga ako nitong mangga at tayo nga ay magmumukbang ni Batuting na ring manggang. Napakasarap nga at matamis na nga siya kasi nga po hinog na. Tara, kain po tayo. Nakakatuwa lang at medyo mura-mura na nga yung kilo ngayon ng Indian mango. Dito nga po ay 35 ang kilo ng Indian mango. Diyan po ba sa mga lugar nyo magkano na po ang kilo ng ganitong mangga? Kung hindi ka pa nga po nakapalo sa akin, pasuyo naman po. Salamat nga rin po pala sa patuloy po na nanonood ng aking mga mini vlogs. Thank you so much po. Bye!